Praise God. Kumain kayong lahat. So, lang pagtatagal. Yung chapter 26. Matthew chapter 26. Verse number 69. Matthew 26 verse 69 mga kapatid. Hanggang sa last verse ng chapter 26. Yan ay 75. Hallelujah. Matthew 26, verse number 69. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, "Ikaw man ay kasama ng taga-Galilea si Jesus." 17. Tatapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." 71. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangabot, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." 72. At muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." 73. Ang pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita." Yung pananalita. 74. Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manunggayaw at manumpa sa Cebuano mga kapatid na malikas, acres, nagmura mga manunggayaw. "Hindi ko nakilala ang tao at pagdakay tumilakop ang manok." 75, last verse. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, "Bago tumilakop ang manok, ay ikakailang akong makahitutrikan." At siya ay lumabas at nanangis na mainam. Isang tanong mga kapatid ang naisundalin sa ating kalagitnaan ngayon. How much do we know Jesus? Gaano natin kakilala ang Panginoon? Hallelujah. It's not just by word, but most of the time, nire-reflect natin kung gaano natin kakilala ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. How much do we know Jesus? Kakilala ka, Panginoon. Not just a facade, Lord, why we came here, we gathered here. Ngunit nais namin makilala ka pa, Panginoon. Nais pa namin magkaroon ng divine encounter. Nais pa namin, Panginoon, na galing po kami sa mas malalim na bahagi. Ang iyong pagkilos, Panginoon. Oh God, I pray that you will help us today. Magpahayag ka pa, Panginoon, sa mga bagay na hindi pa namin nakita at nakilala, O Diyos. We honor you, Lord, today, Jesus. Gamitin mo ang lingkod na nakatayo. Yung mga anak, Panginoon, yung mga anak na iyong pinamahal at tinubos mo. Pagkapagirihang dugo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Lord God. We believe that your power ay hindi nakadepende, Panginoon, sa kuryente, Panginoon. You can move, Lord, mighty. Lord, like we have never experienced before, God. We decree, Lord, we declare, God, na meron kaming dadalhin kakaibang pagpapala sa araw na ito. Hallelujah. Punuin mo ang mga lalagyan sa second version. Punuin mo ang mga puso na ito.
na akala natin gano'n na ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon na may tulutan ng Diyos ang mga circumstances, pangyayari, upang subukin kung gaano natin siya kakilala. Minsan ang ating mental conception or understanding na kapatid. Di ba mayroon tayong mga pananalita, akala ko. Akala ko. Akala lang pala natin, pero hindi pala yun yung actual. So ang ating Panginoon, at times, i-reveal niya, mga kapatid, kung ano ang nasa ating puso sa pangyayari, mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit ang ating mga samananampalataya sinubok ng ating Panginoon. It came to pass that God revealed what is in the heart of Abraham upang subukin ihandog ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. At nakita ng Panginoon nung ginawa ni Abraham, sabi ng Panginoon, now I know. Hindi ba alam ng Panginoon ang lahat ng bagay? Alam niya. Pero hihintayin niya kung anong response natin, mga kapatid, kapag tumating tayo sa ganong punto. Abraham, huwag mo na ituloy. Ngayon, alam ko na. Huwag mo ituloy. Mayroong isang tupa dyan, nakasabit ang kanyang sungay. At kunin mo siyang kapalit. Siyang ihandog mo para sa akin. Now I know. So, talagang pahintulutan ng Panginoon na may mga pagkakataon na ma-assess natin ating sarili. Ako'y natutuwa kanina sa ating ginawa. Sa fruit of the Spirit, ang iba sa atin ay on a scale of 1 to 10, how do you rate your faith? On a scale of 1 to 10, yung ating love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, temperance, meekness. Yung siya, mga kapatid, ay nire-rate natin. Pero ang sinabi ng Bible, hindi fruits, fruit. For the fruit of the Spirit is love, is, hindi R. Siyam yun, mga kapatid, pero hindi yun R. Why? Dahil ang lahat, mga kapatid, ay galing yan sa love. Kung wala kang love, wala kang joy. Kung wala kang love, wala kang peace. Kung wala kang love, wala kang long suffering. That's why for the fruit is love, joy, peace, long suffering. Lahat, mga kapatid, ay para siyang hindi mo pwedeng alisin yung para siyang bundle. Isang pumpong ba yun? Isang source, mga kapatid. At pinapakita ng Panginoon sa kanyang mga salita. Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of heaven is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kung tingnan natin yan, mga kapatid, divinely arranged yan, mga kapatid. Dahil ang kaharian ng Diyos ay righteousness. Mauna-una yung katuwiran. Dahil kung walang katuwiran, walang kapayapaan. Sinasabi ko, mga kapatid, ang mundo natin sumisigaw ng peace, peace, peace. Pero kung walang katuwiran na galing sa Panginoon, walang peace. Diba? May grupo dito, may dalang baril. Ang sinisigaw, peace. Ang kamaylang grupo, mga kapatid, may dalang baril din. Ang layunin, peace. Ang dalawang peace pag nagsalubong. Di ba? Wait, I draw in Mindanao, mga kapatid. Talagang makita mo, peace. Sinusulat nila sa mga wall. LPA is for peace. Talagang mga kapatid. Pero pag ang dalawang peace nga, nagsalubong, mga kapatid, maraming buhay na. Why? Dahil kung hindi mauuna ang katuwiran, walang totoong kapayapaan. That's why the kingdom of God is righteousness. And then, kung may righteousness, susunod yung peace. And then, kung mayroon kang peace, meron kang joy, meron kang kagalakan. Paano ka magalak kung wala kang kapayapaan? So, mga kapatid, ang principles ng salita ng ating Panginoon, all the way throughout, in-orchestrate ng ating Panginoon. Same with the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering,
nakakonect mga kapatid doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Akala ni Pedro, kilala niya na. Diba? Nag-bawag siya sa ating Panginoon. Malapit na hulihin ang ating Panginoon, mga kapatid, by sword si Peter. Ay, hindi ko alam, Brother Mike, marunong ba talaga siya gumamit ng sword? Ay, hindi talaga siya master, mga kapatid, dahil fisherman siya eh. May isda. Nung hinawakan na ni Malchus ang ating Panginoon, hindi nila kilala, mga kapatid, that means Jesus, parang kamukha lang siya ng kanyang mga disciples. Dahil sinabi ng sundalo kay Judas, give us a sign kung sino ang iyong master. Sa gabi yun, mga kapatid, sabi ni Judas, kung sino ang ating hahalikan, siya ang aming master. That means, Jesus, he looks the same sa kanyang mga alagad. Hindi siya nagmukha, mga kapatid, na, di ba, kung ngayon, pagsigat talaga kaiba, talagang mga pagsigat nandyan, mga kapatid. Mabilis mo ma-identify. But Jesus, nagbigay pa ng code, signal, mga kapatid, si Judas. That means he looks the same. Almost the same, mga kapatid. Wala siyang kakaibang katagihan. Physically. At sinabi ni Judas, kung sino ang aming halikan, siya ang master. Lumapit siya, mga kapatid, it's a greeting. By the way, huwag niyo madumihan ang inyong kaisipan. Hindi yun. It's just normal sa kanila, mga kapatid. Hanggang ngayon, yung Palestine, yung greetings nila sa atin, sa kanila, hagan. Talagang, beso-beso, mga kapatid. They kiss each other. It's their greeting, way of greeting, mga kapatid. So yun ang code, yun ang sign na binigay ni Judas. Ito yung ating lalapin at hagan. Si Pedro, mga kapatid, nag-react agad. Meron siyang sword, dala-dala. Pumunta agad. At nung hinawakan na siya ni Malchus, mga kapatid, hindi ko alam kung yun talaga ang target niya, pero baka ulo, pero but, alam niyo ba, mga kapatid, na yun ang last miracle na ginawa ng Panginoon? It was the last miracle before siya inatay. Yung pagkaputol ng tenga ng isang sundalo. Hear me. Kahit sa huling bahagi ng ating Panginoon, ginawa ng miracle yun para kay Pedro. Amen. Inalis ng Panginoon yung evidence ng kasalanan, attempted murder. Are you following? Amen. Pedro, ibalik mo yung sword na yan, yung sandata na yan. Kung ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Sabi ng Panginoon. Siguro, hindi ko pa siguro marunong gaano guro pa. Kinuha ng ating Panginoon, binalik. And there was a miracle. Kung sabihin ng mga sundalo, si Pedro, mayroong kaso attempted murder. Pwede sabihin ni Pedro, prove it. Tunayan mo. Saan ang ebidensya? Tinura na ng ating Panginoon. Binalik yung kanyang tenga, mga kapatid. Kahit sa huling bahagi, mga kapatid, ng ating Panginoon, his heart, mga kapatid, ay nandun sa pagpapatawad, pag-extend, mga kapatid, ng pardon. Okay. And yet, nung hinuli na ang ating Panginoon, ito si Pedro, mga kapatid. Just few hours. Ilang oras lang na ipagkupinan sa Panginoon. Susunod ako sa iyo. Sino mong huli sa Panginoon? Over my dead body, God. Pero nang hinuli na, nasabi ng Bible, and Peter followed afar off. Sumunod na siya sa ating Panginoon sa mas malayo na lang. Nung una, badi-badi, mga kapatid. Badi-badi. Ngayon, mga kapatid, nung hinuli na ang ating Panginoon, oops, distansya na siya. There's danger of following the Master from afar.
Kaya lang, sunod na nangyari mga kapatid, may lumapit na sa kanya. Ikaw ba? Yung forma na yan? Kasama ka. Nagkilala kita. Sabi ng Bible? No. Nag-deny si Pedro mga kapatid. Comes another. Kung sinabihan mo sa ating Panginoon, Pedro, before itilao kang manok, you will deny me 3 times. So that means Jesus completely know what will happen in the future. Amen. 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 Alam ng Panginoon. Rest assured mga kapatid na nakita na tayo ng ating Panginoon ng ating kinabukasan. Amen. Amen. At kung ibigay natin sa Kanya mga kapatid, He will take care. Amen. Hindi ko kilala. Pedro, how much you really know Jesus? Word mga kapatid, dahil binigay ng Panginoon, reminding you. Dahil may mga panahon sa ating mga gawa, sa ating pananalita mga kapatid, it seems like we are following the Master from afar. Minsan nahihiya tayo sa ating mga kakilala. Parang mahiya tayo mga kapatid na tawaging Kristiyano or Apostolic mga kapatid. Yun ang dahilan medyo hindi tayo gaano magpakilala. How much do we really know our Master? So this time mga kapatid, sumunod si Pedro afar. Yun ang dahilan na lumapit sa kanya yung mga tao mga kapatid. First, second, dininay niya. Pangatlo mga kapatid, ito yung problema dahil siyempre, sunod-sunod eh. Mayroon ng pressure na nagpo-pile up sa isipan ni Pedro. Una, kilala ka. Kasama ka ng Panginoon. Hindi. Maya-maya, siguro few minutes, may lumabit ka. Kasama ka. Ano man, kung ilagay mo yung sarili mga kapatid. Hindi. Siguro, lumipat na naman sa mga kapatid sa isang pwesto. Tapos bigla siya napansin. Oh, true. Katotohanan. Ang iyong pananalita, talagang kasama ka. At ang sabi ng Bible, he denied the Lord and he cursed. Yung bilang manok mga kapatid. And then the word said, and Peter remembered. Alam niyo mga kapatid, God has a purpose kung bakit may mga panahon na pindutin ng Panginoon yung button of remembrance sa ating life. Kung ating pagputol sa ibang account mga kapatid, nung naalala mga kapatid, yung tumilaw kang manok, lumingon ang ating Panginoon. Malayo na eh. Sa dinami-daming mga tao sa gabing yun mga kapatid, alam din ng Panginoon kung saan nakatayo si Pedro. Ang daming Pharisees, ang daming mga disciples, ang daming mga tao na naroon, nag-ususo mga kapatid. It was a night. And yet, Jesus knows exactly the location of Peter, where he is standing. Amen. Maging sa ating mga downfall mga kapatid, alam ng Panginoon, nagkikita tayo ng ating Panginoon. Amen. It was the time of bitterness dahil naalala, sabi ng Bible, and Peter remembered. Naalala niya ang sabi ng ating Panginoon. Dahil right after, sa third denial, tumilaok ang manok. Kaya itong mga mali, mga kapatid na mga nagtuturo, akala nila mga kapatid, si Senyor San Pedro may dalang manok. Diba? Senyor San Pedro, may dalang manok, yung mga sugaro, yung mga mahilig sa sabong, ilan sa inyo ganyan. Noon, ang kanilang patron si Senyor San Pedro. Ilang ito? Manok. Ay, hindi naman nagdadala mga kapatid, tumilaw pala yung manok dahil dininay niyo Pedro ang ating Panginoon. And the Bible says, and he wept bitterly. Umiyak siya, tumangi si Pedro mga kapatid. Naalala niya. It was the
photo of remembrance, mga kapatid, sa kanyang kaisipan. Naalala niya ang sinabi ng Panginoon. At the same time, lumingon ang ating Panginoon sa kanya. Hiningnan siya nga. Pwede tayo magsabi, ano kayang klaseng tingin yun? Hindi man siguro yun. Sabi ko na nga ba eh. Iba yung tingin, iba yung pagtingin, di ba? But I believe Jesus is not condemning Peter dahil meron siyang sinabi. Before siya hinuli, ang sabi ng ating Panginoon, Pedro, dinidesire ka ni Satanas. Satan wants to sift you as wheat. Ang iyong pananampalataya, Pedro, hinihingi ka ni Satanas sa akin. Sabi na, but I pray, ngunit ako'y nananalangin para sa iyo na hindi that your faith fail not. Ng Panginoon, Pedro, ako ay prayer warrior para sa iyo. I believe that look, nung tingnan sa iyo, Pedro, mga kapatid, it was a look of a prayer warrior. It was not a look of condemnation kay Pedro, mga kapatid. Dahil meron siyang sinabi, alam ko na, Pedro, hinihingit ka sa akin ni Satanas. Ngunit ako nanalangin para sa iyo. Ang iyong pananampalataya, you'll not fail. Hallelujah. Kasapaya. Pagkas natin ang ating mga kamay, mga kapatid, I can feel the presence, the power of God. Nagilan ka, Panginoon, sa umaga. God, thank you for that look of mercy. For that look, oh God, of second chance. For that look, oh God, of giving us another chance, oh God. We thank you. A lot of times we failed you, God. Maybe a lot of times we denied you, God. But you are looking at us in your eyes of mercy. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Help us. Help us to know you more, God. Yes, God. Help us to know you. Praise God. Thank you, Lord, today. Thank you, Lord. Peter came out. Lumabas si Pedro, mga kapatid, na sabi ng Bible, he went out and wept bitterly. Nangis si Pedro, mga kapatid. At sa ibang account ay he repented before God. Kung isa ng patawad sa ating Panginoon. It was the time, wala nang communication, man. Hindi niya na malapitan ang ating Panginoon. Dinala ng ating Panginoon doon sa judgment hall. He was there at the judgment hall. And I believe, hindi kinakalimutan ng Panginoon si Pedro while suffering, man. Habang hinahampas ang ating Panginoon, hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga alagad. It is very evident, mga kapatid, sa John chapter 17. Before siya hinuli, mga kapatid, sa prayer niya, sabi niya, Father, itong mga binigay mo sa akin ay aking binadalangin. At none of them shall fall out from my hand. Hear me now. Pakinggan niyo mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na ni isa sa atin ay mahuhulog mula sa kanyang mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. It was the prayer of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Walang ni isa sa atin, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na mahuhulog tayo mula sa kanyang kalooban, mga kapatid. Siya ay ating prayer warrior. Amen. Sabi ng Hebrews, mga kapatid, He intercedes. Siya ay pumapagitna, mga kapatid. We have that priest. We have that intercessor. Mga kapatid, na pumapasok sa luklukan ng ating Panginoon. Siya ang ating tagapamagitan. Glory to God. Glory to God. Hindi masaya ang puso ng ating Panginoon. Nasasaktan ng ating Panginoon kung sino mang nakakilala sa Kanya natatalikod at manghina at magpaypay na. Kalooban ng Diyos na tayo manatili at manatiling malakas na naglilingkod sa Kanya.
Amen. Hallelujah. So, 10 chapters before, sa Matthew mga kapatid, tingnan mo, si Pedro mga kapatid ay very aggressive. Nung nasabi ng ating Panginoon, Jesus, sa Matthew chapter, I think, 26, yes, 16. Matthew 16 verse 22, nagsabi ang Panginoon patungkol sa kanyang suffering, how must he die and shall suffer as a criminal, mga kapatid. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. Matthew chapter 16, sinabi niya kung paano siya mamatay. Ang sabi ni Pedro, Lord, be far from me. Ang Panginoon, lumayo yan sa iyo, Panginoon. Huwag mangyari yan sa iyo. If you have your Bible, mga kapatid, now, very right motive, mga kapatid, si Pedro. Dahil gusto niyang magsama sila palagi. Siguro, gusto nang, Lord, friends tayo forever. Lord, till death do us part. Side by side. Lord, parang ganun ba? Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. Awit yan tayo. So, Pedro sabi niya, Lord, be far from you. Hindi mangyari lang sa'yo, Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon, tinignan siya ang sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Pinangalanan siya mga kapatid, si Satanas. Lumayo ka sa akin, Satanas. Hindi mo nalalasap ang kalooban ng Diyos. Ang iniisip mo ay pang sarili. Are you following sa Matthew 16? Get me behind me, Satan. Thou dost not say first the things of God. Hindi mo nakikilala ang mga bagay sa Diyos. Ang mo nakikilala ay sa pagtao, panglaman-laman. Masakit yun. Now, at times, mga kapatid, akala natin, ulitin ko akala, mga kapatid, akala natin na i-depend natin ang ating kaibigan o kaya ang ating Panginoon, pero sa paningin pala ng Panginoon, kung hindi buksan ng Panginoon ang ating isipan, opposite na pala yun sa kalooban ng Panginoon. Amen. At times, ang ating pagtingin sa suffering, mga kapatid, minsan, hindi kalooban ng Panginoon. Dahil gusto natin puro blessing. Amen. That's what Peter does. Lord, hindi ka mag-suffer, Panginoon. Gusto ko healthy ka. Gusto ko happy ka, Panginoon. Be far from you, Lord. Opposite, automatic, mga kapatid. Get thee behind me, Satan. Ang hindi si Pedro si Satanas, kundi yung spirit nandun. Ginamit mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon dahil alam ni Satanas, Jesus came to die. And then, huwag mo yun ang mangyari sa'yo. But Jesus, since Jesus, mga kapatid, ay purpose-driven, purpose-oriented. Handa na siya kung anong mangyayari, mga kapatid. Come on. Ang ating bang layunin ay mas higit kaysa buhay. Oo. Magandang nalaman natin na nandito tayo tinawag ng ating Panginoon na buhay tayo. But the next thing na dapat nating malaman ay ang layunin sa ating buhay. May mga taong nabubuhay lang, mga kapatid, na they vegetated, but they don't know the purpose why they're living. Jesus was caught in the prime of life. Kung si Jesus ang ating preacher ngayon, mga kapatid, he is very much younger than me. He was only 33 years old, caught in the prime of life. Sinong 33 dito, mga kapatid? 30. I am 45. So kung siya ang ating mga ngaral ngayon, mga kapatid, mas bata siya kaysa sa akin. Amen. Masabi natin, mga kapatid, na sayang! Why did Jesus? Because the purpose of life is more important than life itself. Amen. Hallelujah.
Amen. Intact! Kahit mahabang panahon mga kapatid, lahat man tayo ay aalis sa mundong ito. That's the purpose of living 100 years na hindi natin natupad mga kapatid ang layunin ng buhay. Amen. Hallelujah. Well, it's God's promise. Isa sa mga pangako ng ating Panginoon, with long life, I will satisfy you. But on top, mga kapatid, mas mahalaga, to give out everything for Hallelujah, God. Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. I prayed a few days ago, mga kapatid. Hindi ko makalimutan, mga kapatid, at that area, mga kapatid. May 5 o'clock, madilim pa. Pray to God. And the Lord said, I will bless you. Praise God. Hallelujah. Ang ilan sa atin, mga kapatid, payayamanin ng ating Panginoon, but there's a warning. It will not be for yourself. Hallelujah. Amen. 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 I want to re-echo this, mga kapatid. Dahil alam kong maraming magpalain talaga ng Panginoon. Amen. It will not be for yourself. Hallelujah. It will not be for yourself. Hallelujah. Dahil mas Hallelujah. mahalaga ang layunin natin. Yes. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we want to. Kumain tayong lahat na. Praise God. Praise God.